Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Dito tayo. Nakatanggap ng pinakamaraming boto si Davao City 1st Congressional District Representative Paulo Duterte bilang top performer May kapitid sa wakas. Pangatlo sa Davao Region base sa survey na isinagawa ng RP Mission Development Foundation. Ayon sa survey, nakakuha si Pulong ng 87.3% na job satisfaction. Nako, job satisfaction. Nako po, galit na naman ang tanso nito. Galit na naman ang tanso nito, oh. 87 o 87.3, naku po. Tapos ano to? Sino tong Zamora? Eto si Bautista. Oh, naku po. Oh, job satisfaction to. Oh, top performing House of Representative Davao Region, Boses ng Bayan, first quarter 2024, naku po. Rating, nanguna sa kinatawan ng 3rd District ng Davao City na si Isidro T. Ungab, na nakakuha ng 83.6% at ang kinatawan ng 2nd District Ba't kamukha to ni, yung kapatid ni Jinggoy? na si Vincent J. Garcia, na nakatanggap ng 70.2%. Malugod niyang tinanggap ang survey at nagpasalamat sa mga Davaoenyo sa walang katapusang suporta sa kanya at sa pamilya Duterte. Matatandaan na si Representative Pulong ay tinukoy bilang Honorary Congressman of the Year in the Nation Builders at Must Live Award ceremony noong nakaraang taon para sa paggawa ng ilang legislative measures na makabuluhang nakatulong sa sustainable development ng bansa. Sa parehong taon, iginawad din sa kanya ang leadership December 18, 2023, birthday ko pa to bilang Public Servant Citation sa Elite Business and Leadership Awards, na nagpaparangal at kumikilala sa natatanging, dedikado, at tunay na pamumuno ng mga mahuhusay na lider sa buong mundo. Ayon sa RPMD, itinatampok ng mga rating sa survey ang kanilang makabuluhang pagiging epektibo at mga nagawa sa representasyon ng distrito, mga gawaing pambatasan, at mga serbisyong bumubuo, mga pangunahing sukatan ng kamakailang pagsusuri. Si Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD at Global Affairs Analyst, ay nagsabi na ang mga rating ay mga pivotal indicators ng voter satisfaction o dissatisfaction, kaya may malaking implikasyon para sa mga kinatawan na isinasaalang-alang ang muling... Ito yung, ito ba yung bata ni, itong nasa ilalim? Ito ba yung bata ni, ni Tamba? Ito ba yun? Itong 76.8? Parang ito yung bata ni Tamba, no? Hindi kaya? Ay, Sir Roder, maraming salamat ha. Thank you. Hindi yan. Oh, ay, pero congrats po kay Congrats po kay Congressman Pulong Duterte. Oo, malamang sa malamang po asahan nyo na po, Congressman Pulong, na babatikusin po kayo ng mga tanso. Alam nyo naman po na kada tataas or hindi na ipapababa ang ratings or tiwala sa inyo ng taong bayan, diyan po sila galit na galit. Diyan sila galit na galit, gusto nilang manakit. Kaya asahan nyo na po, sasabihin na naman nila ay binayaran nyo na naman yan. Kasi nga, lalong-lalo na Davao yan. O, sasabihin na naman nila, ay, kaya tumaas ang ratings yan kasi tawag dito kasi, ano ba to? Binayaran nila yan. Oy, Panochi, diba sabi mo, bagsak na ang tiwala ng taong bayan sa Davao sa mga Duterte. Ano to? Actually, bumalik na naman sa'yo, Panochi. Puta na, naging profesor ka pa, tapos tanga ka rin. Ngayon hirap sa'yo no? Sakit, no? Back to you, diba? Tanga na, humampas agad sa mukha ni Panochi. Totoo bang scammer ka? Na-scam ko nga si sa tuwing, tingnan mo, pinadalan ako 2,000. Gusto mo ba makita? Yan, wait lang. Naka-scam nga ako, tuwing 2,000 Berto? Ito, 2,000. Bakit ako sa'yo? Putang ina ka. Gigigil ako sa'yo, hayop ka ito, tingnan mo yung laman ng Gcash ko, 5
5,000! Oh, naka-scam, oh. 5,000 pieces. Oh, pinadalan ako ulit ngayon. Nung pinadalan ako ni asan na yun? Inbox all. Oh, pinadalan ako. Ito pa ulit Oh, may nagpadala ulit 1,000. Ay, kailan ba to? Ay, hindi. May iba pa pala to. Ito yung kanina, yung kay asan na yung pinadala ni Pinadala ni ate. Transaction. Ito yung transaction. Ngayon, iyak na naman kayo. Oo. You have received to 5,000 pesos. Ang hirap sa inyo Iyak lang kayo ng iyak dyan. Scammer pala. Ang dami nga na i-scam. Sa totoo lang. Iyak na naman kayo, nga. Yan kasi kaululan nyo. Katulad dito, Ito. Ano pa ba yung re-reaction na natin? Ito. Saan na ba yun? Nawala. Mainstream media. Ay, ito pala. Wait lang. Bago pala muna yan. Sige, panoorin mo na. Nag-alalan o naghahangad para sa mas mataas na katungkulan. Sinabi ni Martinez na ang mga natuklasan ay mahalaga para sa halalan sa 2025 dahil maaaring kailanganin ng mga kinatawan na muling pag-isipan ang kanilang mga kasalukuyang agenda o serbisyo. Sinuri ng RPMD ang performance ng mga pampublikong opisyal sa buong bansa sa pamamagitan ng Boses ng Bayan, National Survey, na nagsisilbing mahalagang mekanismo para sa pagsusuri sa performance ng mga pampublikong opisyal sa Pilipinas. Sinabi ni Martinez na ang survey na ginawa sa Davao Region ng House of Representatives ay bahagi ng mas malaking Boses ng Bayan initiative mula March 18 hanggang 24 ngayong taon. Sa 10,000 na kalahok na nasa hustong gulang, ang pag-aaral ay naglalayong katawanin ang mga pananaw ng 67.75 milyong rehistradong botante sa bansa. Ang survey ay may margin of error na positive, negative 1% at 95% na antas ng bago natin tuluyan, dito tayo sa main event. Gusto mo makita yung main event ko, guys? Ito. Wow! Wow! Ayan na. Hindi pa matapos at sa halip, patuloy pong pinag-uusapan itong statement ng mag-amang Duterte, former President Duterte at kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Okay? Kaumay po doon sa sinasabi nilang marahas na ginawa daw ng Philippine National Police doon po sa pagpapatupad ng warrant of arrest kay Tibuloy at kung pa niyang kasamahan. Kaya pinag-uusapan ito hindi lang ho sa mga professional, mga tao, kahit ito sa mga professional, alink. Tayo na, yung hirap sa'yo, mukha ka lang matalino pero tanga ka. Professional, hindi professional ha. Professional. Akala ko ako lang talaga bulol dito sa media. May mas bulol pa pala sa ako. Professional. Pro. Ganun mo yung uso mo kasi. Hayat ka. Natatawa ako dito, guys. Kasi tignan nyo yung title niya. Pagsuporta ng mga Duterte kay Kibuloy, pinag-uusapan ba? Pinalakas ba ang security ni Kibuloy? Pagsuporta ng mga Duterte kay Kibuloy, pinag-uusapan ba? Tignan mo katangahan nito. Ano yung ginagawa mo? Tapos nagtatanong ka sa amin kung pinag-uusapan ba? Bobo ka ba? Gago! Bobo ka ba? May gabi, sumagot ka! Gago! Putang inang tong hype na to. Tagal-tagal mo na sa media, di tanga-tanga mo. Pagsuporta ng mga Duterte, pinag-uusapan ba? Ano ba yung ginagawa mo sa video mo? O di ba pinag-uusapan mo sila? Ba't mo tinatanong sa title mo? Gago! Wala ka nang maisip na title, ikaw ba naman? May kabe, wala ka nang maisip na title, no? Palibasa, walang niya kasi, halos isang linggo mo nang kino-content Duterte tsaka Kibuloy. Mahirap talaga minsan mag-isip ng title pag araw-araw. Oo. Ikaw ba naman, araw-arawin mo, puro Duterte, Kibuloy, Duterte, ayan.
Wala ka nang ma-title, pati title mo, binanatan mo na sarili mo. Nagtanong, pagsuporta ng mga Duterte kay Qubuloy, pinag-uusapan ba? Question mark. Oh, asan yung question mark din eh? Ito nga, pinag-uusapan mo sila sa video mo. Tanga lang, ha? Gago! Ay, naku po. Tapos, kaya pala ayaw mo, oy, may kabe, ano na? Hinahamon kita ng debate, ah. Wala ka pa rin sagot, ah. Tanga na, 2 na nga lang yung sasagutan mo, 5 sa akin, partida. Hindi ka pa kumakasa. Naku ng teteng naman, may kabe. May kabe, 2 na lang yun. Binawasan ko na ng 3. Diba, yung unang sinabi ko, 5 sa'yo, 5 sa akin. Tatanungin mo ko ng 5 tanong, sasagutin ko dapat yun. Ganon din sa'yo. Tapos ginawa ko na lang 2 yun sa'yo, partida. Ayaw mo pa? Akala ko ba bakla si Banat Boy eh, parang ikaw ata ang mukhang bakla. Ikaw ata ang nagiging bakla. May kabe. Ikaw ata ang bakla ngayon. Naku po. Ikaw ata ang bakla, hindi pala si Banat Boy. Akala ko ba si Banat Boy bakla? Ay putay na, ikaw nga hindi ka makasagot sa hamon ko sa iyo. Gago! Ha? Wala ka pala eh. Oh. Putay na, makapagsalita ka, bakla, tanong lang, bakla ka ba? Sabi niya kay Banat Boy. Oh. Ikaw nga, tanong lang, matay mo ko masasamon ko. Tapos doon tayo sa SMNI, maganda. Kung talagang matapang ka, kung talagang may yagbuls ka, kung talagang tunay kang lalaki, doon tayo magdebate sa loob ng KOJC. Kamustahin mo yung mga taong binabalahura mo doon. Gago! Yan ang masaya. Doon mo mapapatunayan kung lalaki ka talaga. Diba? Puta na, sinangunang panahon ka na nga lang, hindi mo pa alam yung about dyan sa paghamon-hamon ng ano. Pag sinabihan mo ng isang bakla ang isang lalaki, dapat patunayan mo. Puta na, saan ka nakakita, no? Na isang tao na gustong bombahin ng KOJC. Kay Mike Abe mo lang makikita yun. Oh, gusto nga to, pinapanalangin na bombahin. Dapat daw binomba na lang ng mga polis yung mga member daw. Alam mo, Mike Abe, eto wait lang, inaayos ko lang yung sapin ko sa ano ko kasi ang lamig eh. Alam mo, Mike Abe, kung galit ka, kung may matindi kang galit kay Pastor Apollo Qubuloy, kay Pastor Apollo Qubuloy lang. Ha? Huwag mong idama yung mga inosenteng tao doon na putang ina ka. Gago! Ganun yun, Mike Abe. Huwag mong idama yung mga inosenteng tao sa galit mo kay Pastor. Kung ano man yung galit mo kay Pastor, sige, ibuhos mo yan. Pero huwag mong idama yung mga tao doon. Dahil wala namang alam yun sa hidwaan yun ni Pastor. Hindi nila alam yung hidwaan nyo na humingi ka ng high blood na naman ako. Gago! Hindi nila alam yung humingi ka ng 10 milyon kuno kay Pastor tas hindi na ibigay sa'yo. Gago! Hindi nila alam yun. Gago! Wala silang alam. Hindi nila alam yun, Mike Abe. Kaya wag mo sila idamay sa katarantaduhan mo. Ha? Kung ano man yung galit mo kay Pastor Apollo Qubuloy dahil dun sa 10 milyon na hiningi mo kuno, di umano, na hiningi mo kay Pastor tas hindi ibinigay sa'yo kaya sumama loob mo, hindi nila alam yun. Kaya wag kang magalit sa tao at wag mong hihilingin na sana may masaktan, na sana bombahin, ha? Di umano, ha? Di umano yung 10 milyon na yun, ha? Di umano, saksak mo sa ilong mong, malabutas mo ilong Gago! High blood na naman ako sa'yo, hype ka. Nakita na naman kita eh. Ha? Lutong isa pa nga. Buisit kasi. Walang yagbols yan. Nag-walk out nga yung pinagsabihan siya ni Pastor. Puta na, pinagsabihan ka lang. Tampo ka na agad. Ikaw ba? Kasi sabi mo, ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay isang professional. Tanungin kita, Mike Abe.
Sa tingin mo, gawain ba ng isang professional na mag-walk out ka porket napagsabihan ka lang? Gago! Tarantado, hindi gawain ng isang professional na tao yun. Ha? Kaya wag mo akong pagmalakihan na ako, wala akong karapatan na mag-ano sa'yo, wala akong karapatan na magsalita sa'yo dahil ikaw ay may 30 years record ka na sa media at ako wala. Ha? Tigil mo, baka sungaling ko ilong mong malaki. Kalma, Jay. Baka ikaw pa mauna. Mawala. Ay, oy! Bastos total. Sa hatian haro talaga kahit kailan to, no? Talagang kontrabida to ng buhay ko, eh. Mauna agad, grabe ka naman. Hindi mo ba ayaw mo bang makita yung pamangkin mong napakagwapo? Ayaw mo makita yung lahi ko? Wala pa nga lahi ko, eh. Sumuna agad ako mawala. Gawain niya ng isang transgender boss dyan. Transgender ba si Mike Abe? Bagay, dating puppet to, naging tao, eh. O ano, may point nga. Dating puppet to, eh, sa unang hirit, si Ann-Arn. Gago! Totoo nga yung sinabi ni Pinoy, Gago! Totoo yung sinabi ni Pinoy arkitekto na transgender daw to si Mike Abe. Baka trans man, hindi transgender. Dating puppet to sa unang hirit, tas naging tao, eh. Diba, si Arn, yung puppet dun, wala na yun, eh. Kaya pala nawala yun, eh, no? Dahil pala lumipat na ng SMNI si Mike Abe. Ang inan to, idinadamay mo yung mga tao sa gulo nyo ni Pastor. Kung ano man yung gulo nyo ni Pastor, Mike Abe, ito payong apo lang to, ha? Kasi apo mo na ako, 80 years old ka na, eh. Lolo na kita, sa totoo lang, ha, Mike Abe, lolo na kita. Ikaw ang the great grandpa. The great grandpa ka na, ha? Grandpa. Hindi grandpa. Grandpa. Ha? Grandpa ta. Gago! Transformer. Ha? Bilang apo mo, huwag mong idamay yung tao doon sa KOJC. Wala silang alam sa hidwaan yun ni Pastor. Ngayon, eto pa, ayusin mo kasi content mo. Reklamo ka ng reklamo. Si Raulo, napapanood ko yung video mo sa TikTok. Tangina mo, sa TikTok mo pa ako binabanatan. Ha? Sa TikTok mo pa ako binabanatan na loko ka. Akala mo di ko mapapanood. Huwag doon. Sa YouTube. Ba't ayaw mo bumanat sa YouTube? Puro ka TikTok. Huwag may damay yung mga tao doon. Wala namang kinalaman sa iyo yun, eh. Ha? Wala silang kinalaman sa gulo nyo ni Pastor. Kaya tsaka yung content mo ayusin mo. No? Kung ayaw mo palang ma-reactionan ka ng Banateros, di ba? Not by ako ni Boss Dada, umayos ka. Ayusin mo yung content mo. Minsan kasi, ipa-change oil mo yung ulo mo. Ipa-tune up mo yan. Para mawala yung lawa-lawa dyan sa utak mo. Anak ng teteng ka, oh. 8 minutes na nga lang yung content mo. Tanga-tanga ka pa. Anyway, 8 minutes na nga lang yan. Tignan mo. Yung title mo, binarag mo sarili mo. Pag-suporta ng Duterte kay Kibuloy, pinag-uusapan ba? Ano ba ginagawa mo? Hindi mo ba pinag-uusapan? Diba? Doon pa lang panalo na ako, eh. Kaya nga siguro na pag-isip-isip mo na ayaw mo lumaban ng debate. Title mo, sagot mo. Title mo, nagtatanong ka. Tapos, ginagawa mo. Ano yun? Hindi mo ba nalata yun? Gago! Kaya pinag-uusapan ito hindi lang ho sa mga professional, sa mga tao, kahit to sa mga barbershop, palengke, social media, at yung masang Pilipino. Social media. Social! Kasi ho, yung iba naniniwalang tama daw yung sinabi ng mag-ama, pero sa ating pong monitoring, lalo na sa social media, majority ng comment ng mga tao dito at sa abroad, hindi nila nagustuhan ng mga statement ng mag-amang Duterte. Tingnan nyo, ha, Ano ba yan? Ito mo, pati yung tao dito, nadadamay na sa'yo, Mike Abe, visit ka. Jay, relax. Pati yung mga tao dito, nadadamay na.
Sabi niya, majority ng tao, lalong-lalo sa social media, na ayaw daw ng tao sa social media yung ginawa daw ng mga Duterte. Tignan natin. Ang comment niya is 97 comment. Basta Duterte, wag na iboto sa susunod. Ayan yung mga comment, mga tulongges. Puta na, 11 hours, 6,400 ng views mo. Tapos bumasik sa 97 comment. Ito na yung sinasabi mo. May kabe na disagree ang tao dito sa social media. Sa social media na tinatawag mo. Ha? Disagree? 97 comment, disagree? Ito ba yung sinasabi mo, Mike Abe? Anak ng teteng ka naman, Mike Abe. Oo. Minsan kasi, Mike Abe, bago ka magsalita, yan ka na naman, nagbintang ka na naman, wala ka namang ebidensya. Kagaya na naman yung sa West Philippines yan, yung sa secret deal. Secret deal ka ng secret deal, wala ka naman nilalabas na ebidensya. Tapos ngayon, sabi mo, ayaw ng disagree ang taong bayan, lalong-lalo na sa mga nanonood sa social media. Tapos babase ka, 97 lang yung comment sa'yo. Tanga ka ba? Gago! Tapos nadamay mo pa yung mga... Gago! Dinadamay mo pa mga OFW. Ang pakialam sa'yo ng OFW, kikita ba sila sa'yo? Puta na, kaya ka pumunta ng ibang bansa yan, para magtrabaho at kumita ng pera, may padala sa Pilipinas sa mga kamag-anak nila. Tapos kasabihin mo, isa ng mga OFW sa mga disagree sa ginagawa ng Duterte. Tanga ka ba? Anong mapapala nila sa'yo, Aber? Anong mapapala nila sa'yo? Diba, may mapapala sila sa'yo pag nakinig sila sa'yo? Pag naniwala sila? O sadyang tatlo lang utak mo? Sa tatlo na utak mo, sablay lahat eh. Gago! Pati OFW, dinamay mo, hype ka. Wala kang pakialam sa OFW. Tsaka di hamak na mas mahal ng OFW ang mga Duterte. Kasi dahil sa Duterte, na-extend ng 10 years yung mga passport nila. Gago! Savage ba? Savage? Gusto mo, i-multi-kill ko to eh. Hindi to makakabangon sa akin. So sabihin, mga OFW, sino mga OFW dito? 1,624 viewers. Asan mga OFW? Labas nga kayo. Hate nyo ba si Duterte? Ito, mas papaniwalaan ko to. Ito, nanonood, 1,600. Sasabihin mo, hate nila ang Duterte, OFW? Tarantado ka ba? O hindi nga dahil kay Duterte, kada kuha sila ng ng passport nila. Tingnan mo ginawa ng Duterte, ginawang 10 years. Less pagod nila. Tarantadong to. Kaya sabi ko sa'yo, fake newsan mo, hindi mo kayang patunayan. Kaya nga sinasabi namin sa'yo, paulit-ulit, Mike Abe, na bago ka magsalita at bago ka magdadakdak dyan sa 8 minutes mong video na yan, i-sure mo muna na may ipapakita kang ebidensya. Nahawa na ako kay Bangag. Na may papakita ka na, ganito ha. Ito po yung may papakita kang basihan, yun. Punta na basihan mo. Sabi mo rito, walang OFW, mga guys OFW, tas yung mga tao sa social media. 97 comment, naniwala ka na? Bobo ka? Ulitin natin sinabi niya, ha? Monitoring, lalo na sa social media, majority ng comment ng mga tao, kahit to sa mga barber, sa palengke, social media, at yung masang Pilipino. Kasi yung iba naniniwalang tama daw yung sinabi ng mag-ama, pero sa akin pong monitoring, lalo na sa social media, majority Saka ayon daw sa kanyang monitoring. Asan yung ginawa mong monitoring? May pinakita ka ba? Gago! May pinakita ka ba? Wala kami nakikita sa video mo ng ginawa mong monitoring. Sa bunganga mo lang nanggaling. May nakita ba kami? Wala naman comment ng mga tao. Mga comment daw ng mga tao. Ako, sige, sabihin ko, eto ha. Pupunta ako sa channel ko.
Sasabihin ko, eto, monitoring ng mga tao. Eto, ganito kaganda to. Baka magulat ka pag pumunta ako sa mga video ko, ha? Mike Abe, yung comment doon, umaabot ng 1,000 mahigit. Puro Duterte yun. May ilan doon na mga tanso. Bubo puta, babase ka na maglalabas ka ng isang statement na wala ka namang ebidensya. Tanga lang. Sa abroad, hindi nila nagustuhan. Pati daw sa abroad. Mga OFW, dinadamay kayo nitong lokong to. Pati daw sa abroad, hindi nyo daw nagustuhan yung ginagawa ng mga Duterte. Totoo ba to, mga OFW? Dinadamay kayo dito ni Mike Abe, kayo daw, mga OFW. Galit daw kayo kay Duterte. Ma'am Marisa, maraming salamat. Sir Jay, kaming mga OFW di rin pinapabayad ng penalty or sa mga driving license namin na nag-expire, di ba? Jay, huwag mo na patulan yung matanda na yan. Ay, grabe naman, at masama lumaban sa matanda. Ay, grabe naman. Hindi pa pwede kasi. Alam nyo, sa totoo, sawa na ako sa pagmumukha nitong hayop na to. Kaso nga lang, hindi pa pwedeng hindi patulan. Pag hindi mo kasi pinatulan tong mga ganito, mamimihasa po ito. Kaya kailangan talagang patulan, supalpalin at banatan. No? Anong silbi namin na mga, kaya nga vlogger kaya nga YouTube no? Andito naman yung video niya sa YouTube. Para sa amin, maling-mali na kasi itong ginagawa nitong hinayupak na to. Puro ka fake newsan lang. Kaya nga tayo nandito sa larangan ng YouTube is magbigay tayo ng magandang i-influensyahan natin ng mga manonood natin ng tamang pagbabalita katulad ng content namin. Politics analyst, politics commentator kami or politics issue kami, 'di ba? So kailangan una-una politics, pag-usapang politics. Ano bang unang papasok sa inyo, 'di ba? Bayan natin. Ay, maraming salamat po Mama, taga GFF, salamat po sa blessing. So dapat maganda yung ibabalita mo. Dapat tama, hindi yung puro pa fake news. Walang mangyayari sa bansa natin ito kung pag lumabas sa bunganga nitong hayop na to, papaniwalaan nyo na. Gago! Kahit pa paano may naniniwala sa kanya, may 600 na nag-like sa video niya. May 97 na nag-comment na naniniwala. Yung 97 na yun, di ba? Maaaring mabawasan yun kapag nireaksyonan natin at itinama natin yung mga ka-fake news ni Mike Abe. Jay, sayang wala ka nung lumusob si Chris Ulo kay Banat Bay kagabi. Bakit? Anong sabi? Wala na yon. Alam nyo, speaking of Chris Ulo, alam mo yung mga yan, gusto talagang may content yan gusto nilang pag-usapan sila ni Banat Bay sa live nila. Idol nila si Banat Bay Kaya nga lintik galit sa akin ng mga yan kung nung naging banateros ako. Sabi po tayo, ng tagal-tagal ko na nagpapapansin kay Banat Bay. Si Jay Guevara napansin agad bago pa lang. Ganun yun. Lulusob-lusob po tayo na. Hindi ka nga pumunta nung inahamon ko suntukan ng cameraman ng Tape Incorporated. Hanggang ka lang social media warriors ka lang Try mo sa personal. Nabubulol ako. Try mo sa personal. Magkita tayo, Chris Ulo, sa BGC. Magsama ka ng mga bataan mo dyan. Sama ko si Banat Bay. Game. Ang ina nyo. Baka mamaya, di kayo pumunta dun. Tama nga, magsumbong ka sa biyanan mong NBI. Papa, away ako, Jay Guevara. Papa, tulong papa, away ako ni Banat Bay, Jay Guevara. Baka ganun gawin mo, ha? Papa, hindi ako barel. Hamon ako, Jay Guevara, Banat Bay. Kita daw kami BGC. Baka mamaya ganun gawin mo. Masama mo si Libag. Pag untugin ko kayong dalawa. Gago!
Salamat kayo, hindi ko kayo nakita dun sa rally dun sa Port Bonifacio. Kung nagkataon na ewan ko lang. Susugod-sugod pa kay Banat Bay. Papansin ng puta, bakla ka bang hayop ka? Anong ginawa doon? Anong ginawa nung pagpunta doon sa live ni Banat Bay? Anong ginawa? Nagpuputak doon? Ano ka, babae? Gagapunta, amunin mo kasi si Banat Bay, magkita kayo. Hindi ka ba patulan niya ni Banat Bay sa social media? Putangin na ka, banu ka eh. Banu ka, hindi ka papatulan ni Banat Bay, nako ba? Hindi amak na mas matalino pa sa'yo si Mike Abby. Gago! Hindi ka papatulan noon, ulo. Naku po, wag ka lang mag-assume dyan. Hindi ka papatulan ni Banat Bay. Punta-punta ka po sa ulo, baka lang papansin ng puta. Kasi gustong-gusto nila yun, makontent sila ni Banat Bay. Pag nakontent sila, tungtuwa na sila nun. Feeling nila sikat na sila. Kasi kapag kinontent ka ni Banat Bay, talagang sisikat ka. O ngayon, nagpapansin sila kay Banat Bay. Eh hanggang ngayon, di pa rin sila binapansin ni Banat Bay. Hindi, Gago! hindi nga siya kilala. Gago! Hindi nga siya kilala ni Banat Bay. Ay, Mami Teresa, Papa Shaolin Fish Hunter TV. Opo, sorry na. Nanggigigil kasi ako dito, Mami Teresa eh. Punta na, puro ka fake newsan na itong hype na ito. Oh, tuloy. Statement ng Amang Duterte. Kasi ang paniniwala ng mga tao, karapatan ng mga pulis na mag-issue ng warrant of arrest. At na... Tanga. Tama naman yung sinabi mo. Karapatan na mag-issue ng mga kapulisan ng warrant of arrest. Ang tanong, karapatan din ba nilang manakit ng tao doon? Gago! Ha? Karapatan ba nila yun? Gago! May kabe. Karapatan din ba na manakit ng mga kapulisan? Ito, papapanood ako sa Mike Abe. Karapatan ba ng mga kapulisan to? Ha? Ito, panoorin mong hayop ka. Ito, asan na yun? Ito, nasa Pilipinas nating man. Karapatan ba nilang gawin to sa mga tao? Ha? Pag ito, hindi mo nasagot tong hayop ka, sampal ko to sa mukha mo. Karapatan ba nila to? Karapatan nila tong gawin sa mga tao? Ito, explain mo to, Mike Abe, ha? Tangina ka, puro fake news ang nagago ka. Oh, ito. Karapatan ba ng ano yan? Karapatan ba ng mga pulis yan na ganyanin yung mga tao? Karapatan yan? Tsaka ito, tingnan mo, napakabobo mo. Paano hindi magiging karapatan ng mga pulis na mag-issue ng warrant of arrest? Ano pang silbi nila? Kaya nga pulis eh. Kaya nga mga pulis yun, karapatan nila yung warrant of arrest. Alangan naman na doktor ang magbigay nun, ang mag-issue, doktor yun. Malamang pulis talaga, karapatan nila, wala namang question dun eh. Ha? At hindi pa rin pala. Karapatan nila yung warrant of arrest, pero search warrant ang hinihingi, ang dapat na nandoon, hindi warrant of arrest. Search warrant, tsaka dito, yung lugar is, Kingdom, dun sa kabila, hindi dito sa Glory Mountain. Bakit pati sa Glory Mountain meron? So, eto, karapatan din ba ng mga pulis to na gawin sa tao? Eto, panoorin mo to, Mike Abe, hayop ka. Oh. Karapatan ba yan? Oh, tingnan niyo yung may pula. Oh, karapatan ba yan? Karapatan. Oh, hinablot. Hinablot yung bata. Bata yan ha. Oh, yan oh, hinawakan, sinuntok, sinipa. Oh. Oh. Ha? Oh, sinipa. Oh, yan oh, may susuntok diyan. Ayun, oh. Pak. Pak, may sinipa pa. Oh. Karapatan ba gawin ng mga yan? Karapatan nila yan? Bobo talaga tong hype na to. Karapatan ng mga polis na mag-reserve ng warrant of arrest. Malamang, hindi naman sila doktor eh. Pulis nga eh. Pagtaka ka kung doktor yung nagbigay nun. Oh, eto, mga doktor po kami. Warrant of arrest po. Yun, nakakapagtaka yun. Putay na pulis nyo eh. Ano ba?
Iuntog mo kaya yung ulo mo sa raptor. Matauhan kang hayop ka. Tanggalin mo na yung mic abi na yan, Jay. 2 puno na nagsaging na tumba ko dito. Nanggigil ka ba? Busy talaga to si Dynamic Pulse mag-comment ng putik. 2 puno na daw natumba niya. O sobrang gigil siguro, no? Inutuhat mo to, pak! Ginagano yung doon, yung puno ng saging. Visit ka, Dynamic Pulse. 2 puno na daw natumba niya. Nagigil lang kayo. Play natin. Ito pa yung babae. Kanina bata, 'di ba? Ito babae. Babae hahablutin dito sa gate. Yan na. Sa buhok pa hinawakan ha, sa buhok. Yun yan na. Ila-ila na yung babae nakaitim. Sa buhok hinawakan Dito wow, ha? Wow. Wow. Gago! Sa buhok hinawakan, yung babae. Kita nyo ba yun? Sa buhok hinawakan. Hawak-hawak, Hawak-hawak nung itong sundalo na to yung buhok ng babae, hinihila. Hatak-hatak nung paganyan, Ikaw, karapatan gawin to ng sa isang babae? Kaya siguro dahil bakla ka. Kaya siguro okay lang sa'yo kasi baka nananabunot ka ng babae, may kabi. Kaya pala okay lang Kaya pala okay lang kay Mike Abby, bakla pala Siguro kapag nangaaway ng babae yan, ganyan din ginagawa ni Mike Abby. Ang inang yan. Proud na proud pa siya, no? Alam mo, Mike Abby, kayong lahat ng mga tanso, no? Hanggat nandito kami, hindi uubra yung katarant kabubuhan nyo. Biruin nyo nga, ako palang kalaban nyo Nagkukumahog na kayo. Pumunta pa kayo dun sa kabilang community para lang matanong kung ano issue sa akin. Ito lunggis din yun na pagtanungan. Hindi niya alam, pwede silang makasuhan dun. Hindi lang ako pala patol talaga Kaya sabi ko, suntukan na lang Solid DDR shoutout. Tanginang yan, karapatan daw yan. Bubu ang putik. Balik tayo ulit kay Mike Abby. Nasaan na yung karapatan na sabi mo? Gustuhan ng mga statement ng mag-amang Duterte. Kasi ang paniniwala ng mga tao, karapatan ng mga pulis na mag-issue ng warrant of arrest. At nakita nga sa video na ang pulis ang hinaras ng mga member. Ang pulis pa daw ang hinaras Pulis pa daw yung hinaras. Maraming salamat po Marisa, Ma'am Marisa. Di ba? Ganyang kabobo ang isang may 35 years ng karanasan sa media. Ayun yung pinagmamalaki mo sa akin na Mike Abby, na may 30 years ka ng karanasan sa media, tapos ganyan ka kabobo. Anak ng teteng naman Mike Abby. Yung pulis pa ang naagrabyado? Saan? Yung pangbobomba ng tubig? Bomba na ba sa yun? Parang nagdidilig lang ng halaman yun. Grabe, no? Pangharas daw. Pulis pa yung nangharas, pulis pa yung naharas. Grabe talaga. Ang lupit mo talaga, Mike Abby, palakpakan. Palakpakan sa kabubuhan mo. Grabe. Member ni Kibuloy. Hindi naman yung member ni Kibuloy. Kasi nga, yung pagbomba ng tubig, minarecover na mga patalim, mayroon pang local na... Kasi ito, speaking of patalim, na paulit-ulit nilang dinidiscuss sa mga bobong kasama nito ng mga vlogger. Alam nyo ba, ang Davao, probinsya yan. Sa probinsya, lahat ng halos tao dyan, may sukbit dito na itakyan, kahit bata matanda. Ma'am Joy, maraming salamat po. Newman, salamat po. Lahat ng tao sa probinsya may mga sukbit na itakyan, na nandito yan lagi sa gilid. Para sa kaalaman mo. Mike Abby. Paulit-ulit yung sinasabi, bakit may mga sukbit sa gilid? Sira ulo ka, kapag gumising ang mga tiga-probinsya, pag-gising nila galing sa higaan nila, pagtapos nila magkape, may sukbit na agad na itak yung mga yan. Sira ulo. Paano hindi may susukbit? Mga rin yun, mga naglilinis ng kapaligiran yun sa mga nagtatanim ng gulay yun sa Glory Mountain.
Talagang may sukbit ng mga itak yung mga yan ay tanga lang. Mayong gabi, Meg. Jay, kaya pala di papatol suntukan si Mike Abby sa inyo ni Banat Bay kasi sa bunutan at sampalan ng alam niya. Hindi, ako naman, hindi ko naman to inahamon ng suntukan. Sila nga ni Banat Bay kasi sinabihan niyang bakla si Banat Bay. Silang dalawa yung magsuntukan. Oo. Kaso, tiguang na ito. Tingnan mo yung tsura niya. 80 years old na ata itong lokong to. Hindi na mananalo kay Banat Bay. Baka ang gawin na lang yan, magkaso na lang yan, Malatrillanes. Totoo yan, sir. Ganyan kami. Taga Mindanao, laging may sukbit pang putil ng halaman. Pang putol ng halaman. Hindi, ano na yan eh. Kahit naman saan ka pumuntang probinsya, may mga sukbit talaga ang tao. Tsaka yung paglusob ng sap doon, ano yun, umaga. Nag-aalmusal yung mga mga tao, mga bata. So totosin nga graduation pa nga ng mga bata yun eh. Kaso ginulo nitong mga hayop na to eh. Tapos sasabihin mo, Mike Abe, mga pulis pa yung hinaras? Tanga ka ba? Tsaka sinong tangang tao haharasin yung pulis? May mga baril yun. Bobo! Gago! Bobo lang. Nakita mo ba yung mga sukbit ng mga sundalo? Ang ahaba nun, may sniper pa, tapos haharasin mo sila, pinatay ka ng mga yan. Tanga. Gago ang putik. Labanan mo na. Pitikan ng Yagbuls. Wala namang itlog to eh. Paano lalaban ng pitikan ng itlog yan? Transgender nga daw yan. Normal sa amin dala sukbit. Normal sa amin na may dalang sukbit, sabi ni Joy. Totoo naman eh. Kahit kaya dito may sukbit ako pag dito sa Taguig. Punta ka dito, Mike Abe. Tingnan mo. Pakitaan kita, may dala lagi ako itak. Paglalabas akong kanto. Kasi nagtitinda kami ng isda. Yun ang purpose nun, hindi para managa. Ang purpose kasi ng mga sukbit na yun, mga kasi yun mga nagtatrabaho sa Glory Mountain, mga nagtatanim ng gulay, naglilinis ng mga, nagbubunot ng mga damo-damo. Ngayon, kung kayo, pagpunta nyo doon, at may mga ganun na sila, wala kayong pakialam. Probinsya yan eh. Davao yan eh. Lagi naman may mga sukbit yung mga tao na itak dyan sa bewang ng mga yan. Sasabihin nyo, yan, may palibasa kasi ignorante kang hayop ki. Gago! Ignorante ka kasi. Pumunta ka kasi ng probinsya, wag ka lang puro dyan sa bahay mo. Yan tuloy, wala kang alam. Pumunta ka ng mga probinsya. Kahit sa tinatawag na banwa or syudad, tingnan mo, yung mga tao may mga sukbit na itak sa gilid. Syudad pa yun dadaanan lang ng mga pulis yun. Tanga na kasi, hirap kasi sa'yo, nagpapakabano ka dyan sa bahay mo eh. Lumabas-labas ka kasi, kuya, mag-research ka. Mag-research ka, Mike Abe. Baka hindi ka marunong gumamit ng laptop, tuturuan pa ba kita? Gago! Baka hindi ka marunong mag-research sa Google. Type mo dyan, Google. Walang hirap kasi sa'yo, puro ka lang vlog, wala kang alam. Gago! Nabubulok na yung utak mo dyan sa loob ng bahay mo. Kasi palibasa siguro, hindi minsan may kabi naawa ko sa'yo. Alam mo kung bakit? Nakakakuha ka lang, siguro, masaya ka pa ba sa buhay mo? Kasi lagi na lang namin napapansin. Tingnan mo, magbablog ka. May babasahin ka dito. Dalawa channel mo na ina-uploadan. Tapos lagi kang galit kay pastor. Wala ka naman dapat igagalit kay pastor. Lalong wala kang karapatan na magalit sa mga member ng KOJC. Ano bang ginawa sa'yo nung mga yun? Nang mga yun, pinagsilbihan ka pa nga nun nung nandun ka sa SMNI dati.
Oh, tapos ngayon may gana kang magalit sa kanila? Puta na, kung makautos ka nga daw dati sa mga tao dun sa KOJC, pinagsisilbihan ka nga nila dun eh. Oh, ngayon ano? Sasabihin mo na sana bombahin na lang or ganyan. Tanga-tanga tong hype na to. Sarap tirisin niyang si Mike Abe. Bulag sa pera. Tingnan nyo. Tingnan mo, nagiging bobo ka na. Andiyan ka lang kasi sa bahay mo. Kung ikaw lumabas-labas ka, edi sana na kita mo yung kaganapan sa kapaligiran mo. Samahan mo kasi, Jay. Ano ka nga rito? Punta tayong Davao. Punta tayong Davao. Ako, libre kitang pamasahe mo. Maghanap tayo nito may scam. Pagkano Davao? 12,000 ticket. Ewan ko, baka may promo. Baka may tig 5,000 naman. Lilibre kita. Punta tayong Davao. Tingnan mo dun. Kahit punta ka dun sa airport. Paglabas mo ng airport, may mga tao dyan. May sukbit dito. Itak sa gilid. Yun na. Para alam mo lang naman. Ang hirap kasi sa'yo eh. Ang hirap eh, no? Nagyabang ka sa akin, 35 years ako sa media. Samantalang tong si Jay Guevara, wala naman tong record sa media. Walang alam sa mainstream media. Puta na, tapos ganyan utak mo, hayop ka. Gago! Huwag ako, Mike Abe. Hindi mo kaya, sabi ko sa'yo. Iiyak ka. Luluha ka ng pustiso. Puta na, sakit nun, no? Dito dadaan yung pustiso sa mata mo. Gago! Luluha ka ng pustiso. Ay, putay na kasi itong hype to. Pinaggagawa kasi naman. Ay, naku po, Mike Abe talaga. Ay, bakit ka ba nagkaganyan? Jay Guevara, bakit mo pinapanood ang video ko? Wow, bagay solid nun. Luluha ka ng pustiso. Ang sakit nun. Tanggal na yung mata mo, hindi pa lumalabas yung pustiso. Di ba? Luwa na yung mata mo, tanggal na, yung pustiso nakabara pa rin dito. Paano malalaglag yun? Ang sakit nun. Ano daw? Huwag kasi kubol niya kaya nagkaganyan si Abe. Kaya nga ayaw kasi lumabas. Andun lang siya nandun sa loob. Bayip ka. Timo. Hindi minsan naaawa na rin talaga ako kay Mike Abe. Sabi ko siguro si Mike Abe ano to? Boring life nito. Boring ang buhay nito. Kasi makikita mo ultimong bahay niya. Kasi ito sa bahay pa lang makikita mo parang alam mo yun, parang may masalimuot yung buhay niya. Pero in fairness, nag-t-shirt ka na ngayon, ha? Nalata mo rin ba? Palagi kang nakabarong, hindi naman bagay sa'yo. No? May tsura, wala na. Made in Davao yata ang baril. At yung paggamit ng mga bata, yung pagbomba ng tubig, mina-recover na mga pataling, meron pang local na made in Davao yata ang baril. May pa-issue ka na naman. Meron daw, pero in fairness, nilagyan mo na ng ata. Sabi niya ata, may made in Davao na baril daw ata. Wala naman baril dun sa video Bubo. At yung paggamit ng mga bata. Parang human sila nga Anong gamit ng mga bata? Talagang puro bata nandun. Ay, bobo lang. Gago! Bobo lang. Ay, kasi wag mo araw-arawin yan Bobo lang no, ginamit daw yung mga bata. Ay, puro bata nandun sa Glory Mountain. Tanga ka ba? Tiga doon ka dati, di mo alam? Anak ng teteng naman, Ay, salamat Maring Karen, Ganda ni Maring Karen, Si Mike Abe, bitter na bitter talaga yan. Sobrang galit na galit kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa 10 million. Yun na nga. Ano to? Edna, dami kong tawa sa pustiso na luha. Sakit nun, no? Sarap!
kulpihin. Huwag naman kulpihin. Kulpihin mo lang, huwag mong kulpihin. Yang hayop na Mike Bangag na yan. Ito. Pag tinamaan ka ng karma, Abi, iyak ang animal. Puso mo pa, easy lang. Makatakihin ka naman dyan. Okay na ako dito. Kalma lang, papa. Hindi, alam mo, itong si Mike Abe, alam mo yung mga tao na yung hindi nakakaranas ng hirap, tapos tuloy-tuloy yung pera sa kanila, no? Alam niyo yung mga ganong tao, wala nang pakialam sa karma yan. Ang pakialam lang yan is kung paano dumami yung pera nila. So, dumami ng dumami, no? So, ngayon, eto, kaya nga, ang itatanong ko dito kay Mike Abe pag nag-ano kami, kapag nag-battle kami, nagdiskusyonan or nag-ano to? Tawag doon? Nagharap kami ni Mike Abe sa isang diskusyonan. Pag tinanong mo to, anong personal mong galit kay Pastor, wala siyang may sasagot sa'yo. Ano yung sasagot niya? Humingi akong 10 million, di ako binigyan, ganun. Gago! Wala siyang may sasagot. Wala naman siya kasi karapatan magalit dun sa tao. Porket ba pinagsabihan ka? O, di ba? Pinagsabihan ka lang naman eh. O, akala ko ba professional ka, ba't balat sibuyas ka? Ang taong professional, hindi yan balat sibuyas. Tandaan mo yan, may kabi. Walang professional na tao na balat sibuyas. Pinagsabihan ka lang ni Pastor, galit ka na. Walk out. Inagis mo pa yung mic. Mahal lang mic na yun eh. Ako nga, pangarap ko magkaroon ng ganun mic, tapos ikaw binabato mo lang. Alam mo, sa ginagawa mo, Mike Abe, lalabas at lalabas yung tunay na baho mo rito sa social media. Winawarningan na kita, Mike Abe. Promise. Lalabas at lalabas ang baho mo dito. Unti-unti na nga eh. Tingnan mo kahapon, di ba? Tingnan mo yung live ni Sir Spencer. Kasamahan mo pala dati yung mga reporter na binabayaran. Oy! Oy! The first lady is here! Oy! Shout out, Madam Lisa! Shout out, Madam Lisa! You're there! Oy! The Bongbong Marcos is here! And Lisa Araneta Marcos is here! The Queen Flag of the Philippines. Ay, sorry. Mali pa. Gago! Oh, yeah. Lizzie Abe naman, topic mo. Maghanap ka kaya ng topic na may sense. Maghanap ako ng topic na may sense. Ay, meron. Ito. Maghanap ako ng topic na may sense. Okay, sabi niya na may sense. Ito to. O yan na, may sense yan na. Okay, maghanap daw ako ng topic na may sense. O yan, nas lagyan natin background. O, asan na yan? Yan. Ulitin natin. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na request niya na walang sisihan na na rin ang mahal request mo yan. panahon na pagbabago ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Ano? Yan ba yung gusto mong ano? May sense, madam? Are you there?
Are you there, madam? Madam Lisa? You have a sense, a topic, no? The topic na may sense. So, ito, yan, may sense yan, no? O, di ba ang ganda? Ayan ba yun, madam? Madam, are you there? Please stand up. Madam, please stand up. Yan pala ang gusto mong may sense. Meron pa rito isa gusto mo? Ito pa, ito. May sense ha, sabi mo may sense. Okay, sabi mo yan ha, walang pilitan, walang sisihan. Sabi mo yan eh. May sense ang gusto mo, may sense. Ito, may sense to. Ay, ganda ng sense nito, promise. Ito. Sabi mo yan, may sense eh. Pinilit mo, nananahimik ka dito, pasok-pasok ka. Yan. Kurakot. Okay lang yan. Focus ka lang. Wag kang tigil hanggat hindi ka nagiging buhaya. Nimal ka. Huwag kang mag-focus sa project. Dapat sa budget. Wag kang mahiya sa mga taong nanakawan mo. Kapalan mo pa mukha mo. Huwag ka makonsensya. Sige ka. Minus point yan sa idea mo. Galingan mo pa. Hanggat may maibubulsa ka. Ibulsa mo. Huwag ka rin mahiya. Wala ka nun. At kapag nakuha mo na lahat ng budget, ikain mo. Ipang travel. Ipambili mo ng bahay at lupa. Para makita mo yung atas ng kurakot mo. At isa ka bang kurakot? Okay lang yan. Yan. Yan ba yung gusto niyo, madam? Madam Lisa? Are you there? Are you there? Madam, balik. Saan na? Nandyan ba? Nag-comment na ba siya? Eto pa. Meron pa dito. Meron pa. Eto pa, Wow. May sense, ha? Sabi mo, may sense. Eto, may sense. Request mo to, ha? Gusto mo, ha? Magbibigyan kita. Sabi ko sa'yo, wag ako, eh. Wag ako. May sense, ha? May sense. Sabi mo, may sense, di ba? Madam, eto, may sense, oh. Saka nakawan nyo dyan sa gobyerno. Tingnan nyo ang matandang to. Tingnan nyo. Eto, may sense talaga to. Tingnan nyo, ha? Panoorin mo. Madam, ayan, oh. Lugaw ang kinakain. Nanginginig na ang matanda sa sobrang gutom. Ha? Sense ba? O, eto, sense. Yan, oh. Ay, grabe yung sense. Diba? Nanginginig na yung matanda sa sobrang gutom. Lugaw pa yung kinakain. Ay, grabe. Sobrang ganda nung sense. Ang may sense talaga to. Oh. Ha? Yan ba? O, asan ka na? Labas ka na dyan. Putang yun ang ginagawa nyo sa bansa na sa mga kapwa ko Pilipino. Oh, sense, diba? Ang ina kayo. Hayop kayo, mamamatay. Mamamatay din kayo, promise. Oh, sense. Sense. Oh, ano pa? Gusto mo pa bang may sense? Meron pa dito. Marami akong sense dito. Oh, sense pala, ha? Wait lang. Gusto nyo pala ng sense. Eto, gusto nyo ba to? Sense. Sense, ha? Eto, may sense. Oh, pakinggan nyo tong sense na to. Ay, asan na yan? Ha, sense pala gusto nyo, ha? Eto, sense. Saan na yun? Sense. Asan yung sense na yun? Hindi ko mahanap yung sense na yun, ha? Oh. May sense pala ang gusto nyo, eh. Oh, to. Oh, eto, may sense din to. Ay, nakapakalaki ng sense nito. Oh, eto, oh. Oh, ha? Oh, sense, ha? Eto, yan. Oh, sense. Pakinggan mo, madam, ha? Pakinggan mo. Pakinggi. Oo. Adik sa'yo. Yeah. Woo! Adik sa pulburon. Bilang sawa na sayong mga kwentong diktador. Sa umaga sa gabi sa bawat minutong lumilipas.
Hinahanap-hanap kita. Tayo na, sinungot to. Hinahanap-hanap kita. Utang na, siningot pa ulit. Puta na, dinilaan pa. Sabi. Di ba? Yan. Ay, sabi mo, may sense eh. Marami pa dito. Meron pa ako ditong video. Meron pa ako ito pa, Ito, talagang may sense din to. Ay, grabe sense nito, Nay. Grabe sense nito. Sobrang lakas ng sense nito. Kung sense lang ang pag-uusapan, dito na ako sa video to. Sobrang lakas ng sense nito. Ito, panori, may sense, di ba? Ay, ano, oras ka, Diri? Alas 3 po ko ulit sa... Ayan! 3 ang kadlaon? Oo, kay siling aga pa daw. Ano nakuha mo, Aus? 6 Nagrabali, maganito. Klaro, hindi na kumliwat. Hindi na kumuliwat? Hindi na? Ha? Mayo pa sa... Sino ang mutawan mo, ha? Si Marcos? Duterte. Di ba? Wala nang may sense eh. Wag ako, sabi ko sa'yo. Sense pala gusto mo, ha? Iyak ka, andyan ka pa ba? Asan na yung may sense? Asan na? Utang na, 6 alas 3 na 13 hours na 13 hours na pila yung matanda doon, tapos bibigay nyo 6 tatawag-tawag kayo ng tatawag-tawag kayo ng may magpapapila doon. Siyempre yung mga kababayan natin rin yan, sayang din yung ayuda, kahit na Duterte pa yan, kahit na Marcos supporters yan, pipila at pipila yan, tapos pagdating doon 6 lang. Kaya huwag nyo ako, sabi sa inyo, mapapaya lang kayo sa akin. Kung ikaw man yan na First Lady Lisa Marcos, kung ikaw man talaga yan nagko-comment na yan, iiyak ka lang sa akin. Huwag ako, iba na lang talaga. Nako po. Tutulo lang laway mo. May stroke ka lang sa sobrang inis. Wala akong alam dyan, Jay. Wala ka naman. Sige, si Ma'am Tars lang. Yan, Sir Johnny. Okay, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat, So,